Isang malakas na kalabog ang gumulat kay Elera at muntik na niyang mabitawan ang hawak na mop. Kasunod nito ay ang matinis na tunog ng nababasag na salamin. Napahinto siya sa pagitan ng pasilyo. Sapat lang ang layo para makita ang tensyon sa loob ng salaming pader ng conference room. Nandoon si Sir Marco de Villa, ang CEO ng kumpanya, at ang mukha nito ay tingdilim ng namumuong bagyo. Nakatayo sa harap niya ang mga de-uniformeng inhinyero. Lahat ay nakayuko na parang mga basang sisiw. $2 million, isang prototype na nagkakahalaga ng $2 milyong at wala ni isa sa inyo ang makapagsabi sa akin kung bakit ayaw umandar. Ang boses ni Sir Marco ay hindi pa sigaw, ngunit puno ito ng yelo na kayang magpabagal ng tibok ng puso. Napalunok si Elara. Araw-araw, nililinis niya ang bakas ng mga mayayamang ito. Ang mga natapong kape sa mamahaling carpet, ang mga basurahan na puno ng papel na may mga numerong hindi niya maintindihan. Ngunit ngayon, ang bigat sa hangin ay halos hindi niya kayang dalhin. $2 milyong. Halos mahilo si Elara sa pag-iisip pa lang ng ganoong kalaking halaga. Samantalang ang kailangan lang niya ay ₱3,000 para sa matrikula ng kanyang anak. Ang gusot na papel ng paalala mula sa eskwelahan ay parang apoy na nakatago sa kanyang bulsa. Paulit-ulit na pinapaalala ang kanyang kabiguan. Mabilis niyang ibinalik ang tingin sa sahig. Itinulak ang mop nang may panibagong bilis. Maging invisible, huwag mapansin. Iyon ang mantra niya sa araw-araw na pagpasok sa De Villa Motors. Dito, siya ay isang anino lamang, isang tagalinis sa mundo ng mga henyo at milyonaryo. Ma? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napangiti si Elara nang makita ang kanyang 12 taong gulang na anak, si Leo, na nakatayo sa dulo ng pasilyo, bit-bit ang kanyang lumang backpack. Leo, anak, tapos na ang klase mo. Sinalubong niya ito ng isang yakap. Si Leo ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang nag-iisang kayamanan na naiwan sa kanya matapos pumanaw ang kanyang asawang si Daniel. Opo ma, dumaan lang po ako para sabay na tayong umuwi. Sabi ng bata, ngunit ang mga mata nito ay hindi sa kanya nakatingin. Nakatuon ito sa malaking garahe sa di kalayuan, kung saan nakaparada ang dahilan ng lahat ng gulo. Ang makintab at kulay pilak na hybrid car, ang $2 milyong na problema ni Sir Marco. Habang nagliligpit si Elara ng kanyang mga gamit, hindi niya namalayang lumakad na pala si Leo palapit sa salaming pinto ng garahe. Sumunod siya, handa na sanang sawayin ang anak, nang mapansin niya ang hawak nito, ang luma at gasgas na kwaderno ni Daniel. Ang pabalat nito ay halos laspag na at ang mga pahina ay naninilaw na. Ngunit para kay Elara, ang kwadernong yon ay isang banal na bagay. Naroon ang mga sulat kamay ng kanyang asawa, mga komplikadong diagram at mga kalkulasyon na hindi niya kailanman naunawaan. Iyon ang utak ni Daniel na isinalin sa papel. Ma, tingnan mo! Bulong ni Leo. Ang mga daliri ay nanginginig habang tinuturo ang isang pahina sa kwaderno at pagkatapos ay sa kotse. Yung sinasabi nilang untraceable power fluctuation. Parehong-pareho sa sinulat ni Papa dito. Pinagmasdan ni Elara ang mga guhit, mga linya, mga numero, mga salitang Ingles na teknikal. Wala siyang naintindihan. Para sa kanya, iyon ay mga alaala lang ng isang pangarap na hindi natupad, ng isang asawang kinuha ng sakit at sama ng loob dahil hindi kailanman nabigyan ng pagkakataon sa industriyang ito. Ma, sa tingin ko, alam ko kung ano ang problema, sabi ni Leo. Ang boses ay puno ng katiyakan na nagpagulat kay Elara. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Hinablot niya ang braso ng anak at marahang hinila palayo sa pinto. Leo, huwag kang makialam dito.
Mariin niyang bulong. Hindi ito laruan. Gulo yan. Pero mama, kaya kong ayusin. Shh! Pinutol niya ang sasabihin ng anak. Anak, makinig ka. Ang mga problema rito, pangmayaman lang. Hindi para sa atin. Tayo, mga trabahador lang. Mga anino lang. Naiintindihan mo ba? Ang kailangan nating gawin ay yumuko, magtrabaho, at umuwi ng tahimik. Nakita niya ang pagkadismaya sa mga mata ni Leo, ngunit tumango na lang ito. Ang puso ni Elara ay nadurog. Alam niyang minana ni Leo ang talino ni Daniel, pero natatakot siya. Ang mundong ito, ang bumasag sa puso ng kanyang asawa. Hindi niya hahayaang gawin din nito yon sa kanyang anak. Ang pag-uwi nila ay tahimik. Naglakad sila sa maalikabok na kalsada, papalayo sa nagkikinangang tore ng De Villa Motors. Ang hapunan nila ay simpleng pritong isda at kanin. Habang kumakain, si Leo ay nakatitig lang sa lumang kwaderno na nakapatong sa tabi ng kanyang plato. Hindi na siya nagsalita tungkol sa kotse, pero alam ni Elara na ang isip ng kanyang anak ay nasa loob pa rin ng garaheng iyon. Nang gabi ring iyon, pagkatapos niyang halikan sa noo ang natutulog na si Leo, umupo si Elara sa maliit nilang sala. Binuklat niya ang lumang kwaderno, hinaplos niya ang mga sulat ni Daniel, naaalala ang mga gabing ginugol nito sa ilalim ng isang mahinang ilaw, masayang nagsusulat ng kanyang mga ideya. Mga ideyang hindi kailanman pinakinggan ng mundo. Isinara niya ang kwaderno at niyakap ito ng mahigpit. Daniel, bantayan mo ang anak natin. Bulong niya sa hangin. Huwag mo siyang hayaang masaktan. Sa pagod, nakatulog siya sa sopa. Nagising si Elara sa lamig ng hangin na humahampas sa kanyang balat. Madilim pa sa labas. Umupo siya, kinukusot ang mga mata, at isang kakaibang bigat ang kanyang naramdaman. Ang katahimikan sa kanilang maliit na bahay ay hindi tama. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto ni Leo. Binuksan niya ang pinto. Ang kama ay walang laman. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Napatingin siya sa bintana. Ito ay bukas na bukas at ang manipis na kortina ay sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa labas. Isang nakakabinging takot ang biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Kinapa niya ang dingding para suportahan ang sarili, habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Wala si Leo. Ang whiskey sa baso ni Marco de Villa ay kulay ginto sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp, ngunit ang lasa nito ay parang abo sa kanyang bibig. Hating gabi na. Ang buong palapag ng CEO ay nababalot sa katahimikan, isang malaking kaibahan sa kaguluhan kaninang hapon. Napapikit siya, minamasahe ang kanyang sentido. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ng pinakamatandang miyembro ng board. Marco, this hybrid engine was your father's legacy. If it fails, the company goes down with it. And so do you. Ang legasiya ng kanyang ama. Napatingin siya sa malaking oil painting na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. Si Enrique de Villa nakangiti, puno ng kumpiyansa, isang alamat sa industriya. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang alamat na yon ay namatay na may bitbit na kabiguan. Ang prototype na ito, ang De Villa Prime, ang dapat sana'y kanyang obra maestra. Ngayon, ito na ang magiging sanhi ng kanilang pagbagsak. Ibinagsak ni Marco ang isang makapal na folder ng mga technical reports sa mesa. Umalingaw-ngaw ang kalabog sa katahimikan. Puro jargon, puro teorya pero walang solusyon. Ang pinakamagagaling niyang inhinyero, mga graduate ng pinakamahusay na universidad, ay parang mga bulag na nangangapa sa dilim. Untraceable power fluctuation. Ang mga salitang yon ay parang isang sumpa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagliwanag sa pangalan ng isa sa kanilang pinakamalaking investor mula sa Japan. Alam na niya kung ano ito, hindi niya ito sinagot.
Hinayaan lang niya itong mag-ring hanggang sa mamatay. Ang bawat ring ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Tinatanaw ang mga ilaw ng syudad. Mula dito, ang mundo ay mukhang perpekto at maayos. Ngunit sa loob ng mga pader na ito, ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Kasalanan ito lahat ng pamilyang yon. Ang mga Santos, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang pait sa boses nito. Daniel Santos. He was my friend, my partner. But he betrayed me, Marco. His mistake almost destroyed us. Ang alaala ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Mas mapait pa kaysa sa whiskey. Kaya pala nang makita niya ang pangalan ni Elara Santos sa listahan ng mga empleyado, may kung anong kumulo sa loob niya. At kaninang hapon, ang makita ang pagmumukha ng babaeng iyon, ang pagyuko nito na parang isang martir, lalo lang nagpaalab sa kanyang galit. Samamantala, sa ilalim ng parehong kalangitan, isang maliit na anino, ang maingat na gumagapang sa dilim. Si Leo Santos, na may pusong kumakabog na parang tambol, ay naglalakad sa gilid ng mataas na bakod ng De Villa Motors. Sa kanyang likod, ang backpack ay bahagyang nakabukas, sapat lang para masilip ang gilid ng lumang kwaderno ng kanyang ama. Nakarating siya sa isang maliit na butas sa bakod, isang sikretong daanan na natuklasan niya habang naghihintay sa kanyang ina. Sapat lang ang laki para sa isang payat na 12 taong gulang na bata. Nang makapasok, ang garahe ay parang isang natutulog na higante. Ang nag-iisang ilaw ay nanggagaling sa exit sign na nagbibigay ng pulang anino sa sahig. At sa gitna ng lahat, naroon ito, ang De Villa Prime. Mukha itong isang sasakyan mula sa hinaharap, perpekto at makintab. Ngunit alam ni Leo ang sikreto nito. Alam niyang may sakit ito at alam niya ang gamot. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay maingat. Nang nasa tabi na siya ng kotse, inilabas niya ang kwaderno at isang maliit na flashlight. Binuklat niya ito sa pahinang may marka. Hydrogen Fuel Cell Polarity Reversal. Bulong niya sa sarili, inuulit ang mga salita ng kanyang ama na parang isang dasal. The system defaults to a safe mode shutdown, masking the root cause as a simple power fluctuation. Gamit ang isang paperclip na itinago niya mula sa basurahan ng opisina, maingat niyang binuksan ang isang maliit na panel sa gilid ng makina, isa na hindi pinansin ng mga inhinyero dahil mukha lang itong pandekorasyon. Sa loob, mayroong isang kumpol ng mga maliliit na kawad. Ang mga kamay niya ay hindi nanginginig. Sa sandaling ito, hindi siya isang bata. Siya ang anak ni Daniel Santos. Sinunod niya ang diagram sa kwaderno. May 2 kawad, isang pula at isang asul na nakakonekta sa maling terminal. Isang maliit, simpleng pagkakamali sa assembly na nakaligtaan ng lahat. Gamit ang dulo ng paperclip, maingat niyang pinindot ang release clip, inilabas ang mga kawad at ipinagpalit ang mga ito. Isang mahinang click. Ang tanging tunog na narinig. Iyon lang, isinara niya ang panel. Tapos na. Ganoon lang kadali. Ganoon lang kahirap. Napangiti si Leo para sa kanyang papa. Nang akma na siyang aalis, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang tumama sa kanyang mukha. Kasunod nito ay isang malakas na boses. Hoy, bata! Anong ginagawa mo dyan? Napatayo si Leo, nanigas sa kinatatayuan. 2 security guard ang mabilis na naglalakad palapit sa kanya. Ang kanilang mga flashlight ay nakatutok diretso sa kanyang mga mata. Nahuli siya. Ang takbo ni Elara ay halos palipad. Hindi niya alintana ang mga batong tumatama sa kanyang manipis na tsinelas o ang malamig na hangin ng madaling araw na humahaplos sa kanyang pisngi. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang ritmo ng purong takot. Leo, 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 ang pangalan ng kanyang anak,
ay isang desperadong dasal sa kanyang isipan. Nang matanaw niya ang mataas na gusali ng De Villa Motors, mas lalo pa siyang bumilis. Sa gate, hinarang siya ng security guard, ngunit ang itsura ng desperasyon sa kanyang muka ay sapat na para ituro nito kung nasaan ang kanyang anak. Sa opisina ng security, natagpuan niya si Leo. Nakaupo sa isang silya, maliit na maliit tingnan sa malaking kwarto. Sa tabi niya, nakatayo ang dalawang guard at sa kanyang harapan ay ang lumang kwaderno ni Daniel, nakabukas sa mesa na parang isang ebidensya sa isang krimen. "Leo!" sigaw ni Elara. "Ma!" Tumayo si Leo at tumakbo para yakapin siya. Niyakap niya ang anak ng napakahigpit. Sinisigurong buo ito, walang galos. Nang humarap siya sa mga guard, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon ng isang ina. "Anong nangyari? Bakit niyo hawak ang anak ko?" "Pasensya na po, ma'am," sabi ng mas matandang guard, medyo nahihiya. "Nahuli po namin siya sa loob ng garahe, sa tabi mismo ng prototype. Protocol lang po na i-hold namin siya hanggang dumating ang management." Hanggang dumating ang management. Ang mga salitang yon ay nagpadala ng yelo sa mga ugat ni Elara. Ibig sabihin, malalaman ni Sir Marco. At tulad ng isang masamang panaginip, ilang oras lang ang lumipas, nagsimula na ang kaguluhan. Isang inhinyero ang pumasok sa garahe para simulan ang isa na namang araw ng kabiguan. Ngunit nang subukan niyang buksan ang makina, isang himig na matagal na nilang hindi naririnig ang pumuno sa hangin. Ang makinis, halos tahimik na ugong ng isang perpektong gumaganang hybrid engine. Mabilis na kumalat ang balita. Nang dumating si Elara at Leo sa tapat ng garahe, dinala ng security, ang eksena ay puno ng pagkamangha at kalituhan. Si Rico, ang head engineer na mayabang at palaging nakakunot ang noo, ang nasa sentro ng lahat. "Sabi ko sa inyo, kailangan lang ng tamang approach." Pagmamayabang ni Rico, tinatapik ang gilid ng kotse. Magdamag kong pinag-aralan ang telemetry data. It was a simple polarity misalignment. Elementary, really? Nakatayo si Marco de Villa sa gilid. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Isang maliit na ngiti ng ginhawa ang unang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya si Elara at Leo, nakasama ng security, ang ngiting iyon ay agad na naglaho, napalitan ng matigas at mapaghinalang tingin. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Marco. Ang boses ay malamig. Bago pa makasagot si Elara, si Leo, sa kanyang inosenteng katapatan, ay humakbang pasulong. "Hindi po," sabi ng bata. Ang boses ay maliit, ngunit malinaw. "Ako po ang nag-ayos niyan." Isang nakakabinging katahimikan ang bumagsak sa buong garahe. Lahat ng mga mata ay napunta sa maliit na batang lalaki na nakatayo sa tabi ng kanyang ina na tagalinis. Ang unang tumawa ay si Rico. Isang malakas, mapanlait na tawa. Ang bata, baka naman sinisira niya lang ang ebidensya ng pagsabotahin niya, sabi ni Rico. At biglang nagbago ang kanyang tono. Naging puno ng akusasyon. "Sir Marco, ngayon ko lang na-realize, baka siya ang dahilan kung bakit tayo nagkakaproblema. Isang espiya mula sa ibang kumpanya. Tignan niyo, anak pa ng isang janitor." Ang huling salita ay binitawan niya na parang isang maruming basahan. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Elara. Naramdaman niyang namula ang kanyang pisngi sa hiya. Gusto niyang takpan ng taingan ng kanyang anak. Protektahan ito mula sa masasamang salita. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tingin ni Marco. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang nang ngayon lang napansin kung sino siya. "Kayo pala ang pamilyang Santos," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Ang Santos ay binigkas niya na parang isang sumpa. Walang pinagbago, palaging traidor. Iyon na, ang hatol, wala nang laban. Paano lalabanan ng isang tagalinis at ng kanyang anak ang isang head engineer at ang CEO?
Ang katotohanan nila ay maliit at mahina, laban sa kapangyarihan at pera ng mga ito. Hinila ni Elara ang kamay ni Leo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang anak, hindi sa takot, kundi sa galit. Ngunit umiling siya, isang tahimik na pakiusap. "Halika na anak," bulong ni Elara. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ang kanyang boses ay basag. "Huwag ka nang magsalita." Tumalikod sila. Ang bawat hakbang palayo ay isang pagkatalo. Narinig niya ang boses ni Marco sa kanyang likuran. Malinaw at walang awa. "Get HR on the phone!" Utos ni Marco sa kanyang assistant. Ihanda ang termination papers ni Elara Santos. Ayoko nang makita ang pagmumukha nila rito. Sa paglabas nila sa gate ng De Villa Motors, sa wakas ay bumagsak ang mga luha ni Elara. Hindi para sa nawalang trabaho, hindi dahil sa gutom na kakaharapin nila. Umiiyak siya dahil sa harapan mismo ng kanyang anak. Nyurakan, hindi lang ang kanyang dangal, kundi pati na rin ang katotohanan. At wala siyang nagawa, kundi ang tumalikod. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ilalim ng kanyang baba. Pakiramdam niya ay nasa bingit siya ng isang bagay na mahalaga. Hindi niya alam kung ano ang makikita niya. Ngunit anuman yon, alam niyang babaguhin nito ang lahat. Hindi nagtagal, isang security personnel ang naghatid ng isang encrypted hard drive sa kanyang opisina. Nang maiwan siyang mag-isa, ikinabit niya ito sa kanyang computer, isinara ang blinds ng kanyang bintana at itinutok ang buong atensyon sa monitor. "Show me the truth," bulong niya sa sarili. Ang unang ilang oras ng footage ay nakakabagot. Mga nagrorondang guard, mga maintenance crew na nagwawali, pinabilis niya ang playback. 10 p.m., 11 p.m., midnight. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang maliit na anino ang pumasok sa frame mula sa gilid. Maingat, tahimik, naka-hoodie at may dalang backpack, si Leo Santos. Napatuwid ng upo si Marco. Ang hininga niya ay biglang bumigat. Pinabagal niya ang video sa normal na bilis at pinanood ng may matinding focus. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Walang pag-aalinlangan. Walang nasayang na galaw. Ang bata ay kumilos na may katiyakan ng isang bihasang siruhano. Binuksan nito ang isang panel na hindi man lang pinansin ng kanyang mga inhinyero. Gamit ang isang maliit na flashlight na nakakagat sa bibig at isang bagay na mukhang paperclip, may ginawa ito sa loob. Ang buong proseso ay tumagal lang ng wala pang 5 minuto. Pagkatapos, isinara nito ang panel. Tapos na. Napahawak si Marco sa kanyang bibig sa sobrang pagkamanga. Hindi ito pananabutahe. Ito ay katumpakan. Ito ay henyo. Isang 12 taong gulang na bata, gamit ang isang paperclip at gabay ng isang lumang kwaderno, ay nagawa ang hindi nagawa ng isang buong departamento ng mga dalubhasa. Isang alon ng matinding hiya ang bumalot sa kanya. Ang mga salitang binitawan niya kanina, "traitor," ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Bawat isa ay isang sampal sa kanyang sariling kahangalan. Ngunit hindi pa doon natapos ang revelasyon. Isang kutob ang nagtulak sa kanya na i-rewind ang video bago pa man dumating si Leo. Inatras niya ito ng mga 1 oras. Muli, walang kakaiba. Mga guard, katahimikan. Pero hindi siya tumigil. May hinahanap siya kahit hindi niya alam kung ano. At doon niya nakita. Sa timestamp na 10:47 p.m., isang pamilyar na figura ang pumasok sa garahe. Matangkad, mayabang ang tindig kahit nag-iisa. Si Rico. Lumapit ito sa diagnostic station na nakakonekta sa prototype. May ilang beses itong nag-type sa computer. Ang camera ay masyadong malayo para makita kung ano ang kanyang ginagawa, pero ang kilos niya ay kahina-hinala. Mabilis at palihim na para bang may itinatago. Ginamit ni Marco ang software para mag-zoom in. Pinipilit na aninagin ang screen ng computer. Malabo, pero sapat na para makita ang isang bagay.
isang window ng system log at nakita niya ang kamay ni Rico na mabilis na gumalaw sa mouse. Click, delete. Click, delete. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Inaalis ni Rico ang mga naunang error logs, ang mga ebidensya ng kanilang paulit-ulit na kabiguan, ang mga ebidensya na alam na niya kung nasaan ang problema. O at least, may ideya na siya. Pero hindi niya ito kayang ayusin. Itinatago niya ang kanyang sariling kakulangan. Ito ang dahilan kung bakit naging elementary ang solusyon para sa kanya kinaumagahan. Hindi dahil na-discover niya ito, kundi dahil inayos na ito ng iba. At ang ginawa niya ay ang burahin ang lahat ng bakas ng kanyang naunang kamangmangan para angkinin ang tagumpay. Ang huling piraso ng puzzle ay pumasok sa isipan ni Marco nang may nakakabinging kalinawan. Nang dumating si Rico kinaumagahan at nakitang gumagana na ang makina, at pagkatapos ay nakita ang bata na itinuturo ng mga guard, agad niyang nakita ang perpektong pagkakataon. Isang batang walang kalaban-laban, anak ng isang janitor, ang perpektong scapegoat, ang perpektong paraan para itago ang kanyang panlilinlang at lumabas na isang bayani. Walang hiya. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi galit sa isang empleyado. Ito ay isang mas malalim na galit. Galit sa sarili niya dahil naging bulag siya. Dahil hinayaan niyang kainin ang kanyang lumang puot at pride ang kanyang pagiging makatwiran. Pinanood niya ang natitirang bahagi ng video. Ang pagdating ng mga guard, ang takot sa mukha ni Leo, at pagkatapos ay ang eksena kaninang umaga. Ang pagtawa ni Rico, ang mga akusasyon, ang kanyang sariling malupit na mga salita, ang kahihiyan sa mukha ni Elara, ang sakit sa mga mata ni Leo. Para siyang nanonood ng isang pelikula kung saan siya ang kontrabida. Isang matunog na kalabog ang umalingaw-ngaw sa kanyang opisina nang ibagsak niya ang kanyang kamao sa mamahaling kahoy ng kanyang mesa. Ang baso ng whiskey ay tumalon at kaunting likido ang natapon. Dumadaloy na parang gintong luha sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay maputla sa pinaghalong galit at matinding pagsisisi. Dinampot niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Ito ay matatag, puno ng isang malamig at nakamamatay na determinasyon. Nagdial siya ng isang numero. Nang sumagot ito sa unang ring, ang boses ni Marco ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Rico, pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din, ang mga damit ni Leo ay nakatiklop na sa loob ng isang karton na kahon. Sa tabi nito, ang ilang gamit sa kusina na nabili ni Elara sa kanyang unang sahod ay maingat na binalot sa lumang dyaryo. Ang pag-iimpake ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang mga kamay na abala. Ang tanging paraan para pigilan ang kanyang isip na maglakbay sa madilim na hinaharap. Saan sila pupunta? Paano niya babayaran ang upa sa susunod na linggo? Paano ang matrikula ni Leo? Ang bawat tanong ay isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Umiiyak siya kanina. Pagka-uwi nila, umiyak siya ng tahimik sa banyo kung saan hindi siya maririnig ni Leo. Ngunit ngayon, ang mga luha ay tuyo na. Ang natira na lang ay isang mapurol na sakit at ang bigat ng kabiguan. Nabigo siyang ipagtanggol ang kanyang anak. Nabigo siya niyang bigyan ito ng magandang buhay. Ma, napalingon si Elara. Nakatayo si Leo sa may pintuan ng kwarto. Ang mukha ay seryoso. Hindi ito umiyak. Sa halip, mukha itong galit. Hindi po tama ang ginawa nila, sabi ni Leo. Ang mga maliliit na kamao ay nakakuyom sa gilid. Hindi po sinungaling si Papa at hindi rin po ako sinungaling. Lumuhod si Elara sa harap niya at hinawakan ng kanyang mga balikat. Alam ko, anak. Alam ko. Bakit po hindi ka lumaban, Ma? Tanong ng bata. At ang tanong na iyon, sa lahat ng bagay na nangyari sa araw na yon, ang pinakamasakit para kay Elara. Bago siya makasagot,
tumunog ang kanyang lumang cellphone, ang ringtone ay parang alarm bell sa katahimikan ng kanilang bahay. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang hindi pamilyar na numero. "Hello?" sagot niya. "Is this Miss Elara Santos?" Tanong ng isang profesional na boses ng babae. "Oo po, siya nga po." "This is Martha from the office of the CEO, De Villa Motors. Mr. De Villa is requesting your presence and your son's in his office immediately." Nanlamig ang dugo ni Elara. Bakit daw po? Sinesanti na niya kami. "I cannot disclose the reason, ma'am, but he was very insistent. He said he will send a company car to pick you up." Pagkatapos ng tawag, natulala si Elara. Anong ibig sabihin nito? Ipapahiya ba sila ulit? Ididemanda ba nila si Leo? Ang bawat posibleng senaryo sa kanyang isip ay mas masama kaysa sa nauna. Ngunit ano ang pagpipilian niya? Kung hindi sila pupunta, baka isipin nilang may itinatago sila. Sa huli, dala ng isang manipis na hibla ng pag-asang marahil ay may nagkamali. At ng malaking takot sa kung ano ang maaaring mangyari kung hindi sila susunod, pumayag siya. Ang biyahe pabalik sa De Villa Motors ay tahimik at puno ng tensyon. Sa loob ng isang mamahaling itim na kotse, pakiramdam ni Elara at Leo ay mga bilanggo na dinadala sa kanilang paghuhukom. Nang pumasok sila sa marangyang opisina ni Marco de Villa, ang unang nakita nila ay si Rico. Nakatayo ito sa gitna ng kwarto. Ang muka ay kasing putla ng papel. Ang kayabangan nito kanina ay ganap na nawala. Pagkatapos ay nakita nila si Marco, nakatayo sa likod ng kanyang mesa. Ang mukha nito ay hindi na galit o mapanlait. Ito ay mabigat. Puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Elara sa kanya dati. Pagsisisi. Hindi tumingin si Marco kay Rico. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Elara at Leo. Lumakad siya palibot sa kanyang mesa. Huminto sa harap nila. "Nais kong humingi ng tawad," sabi niya. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid. "Sa inyong dalawa." Natigilan si Elara. Lumingon si Marco sa isang malaking monitor na nakasabit sa dingding. Pindot niya ang isang button sa kanyang remote at ang screen ay nagliwanag. Ang footage mula sa CCTV ay nagsimulang mag-play. Ang bawat eksena, ang pag-aayos ni Leo, ang pananabutahe ni Rico. Nang matapos ang video, lumingon si Marco kay Rico. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa malamig na galit. "Get out. You're fired. Consider yourself lucky na hindi kita idedemanda." Nanginig si Rico. Sinubukang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pinto palabas. Nang silang tatlo na lang ang naiwan, muling hinarap ni Marco ang ina at anak. Lumuhod siya ng bahagya para maging kapantay ng mga mata ni Leo. "You are a genius, young man," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at hiya. "Just like your father." Sa pagbanggit sa kanyang ama, lalong hinigpitan ni Leo ang hawak sa lumang kwaderno na dala-dala niya. At doon, napansin ito ni Marco sa unang pagkakataon. Hindi bilang isang lumang piraso ng basura, kundi bilang ang pinagmulan ng himala. "Maari ko bang makita yan?" tanong ni Marco. Ang boses ay magalang. Nag-aalangang iniabot ni Leo ang kwaderno. Dahan-dahang binuklat ito ni Marco. Ang mga pahina ay marupok na sa kalumaan. Ang mga sulat kamay. Ang mga diagram. May isang pamilyar na estilo sa mga guhit. Isang uri ng eleganteng katumpakan na minsan lang niya nakita noon sa mga lumang sketch ng kanyang sariling ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nililipat niya ang pahina pabalik sa pinakaunahan. At doon, sa panloob na pabalat, mayroong isang sulat kamay na halos kupas na. "Property of Daniel Santos in partnership with Enrique de Villa." Ang mga salitang nakasulat sa lumang papel ay parang isang dagundong ng kulog sa tahimik na opisina. "In partnership with Enrique de Villa." Napaatras si Marco na parang nasampal.
Binitawan niya ang kwaderno na para bang bigla itong nag-aapoy. Napulot ito ni Elara bago pa man bumagsak sa sahig. Ano? Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Tumingin siya kay Elara. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot, puno ng pagkalito. Umiling lang si Elara. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, matalik na magkaibigan sila noon. Bago ang lahat. Ang lahat na yon ay isang madilim na ulap sa kanilang pamilya. Isang panahon ng biglaang paghihirap at sama ng loob na hindi niya lubusang naunawaan. Kinuha muli ni Marco ang kwaderno. Mas maingat na ngayon. Ang paggalang sa bagay na yon ay halata na. Hindi na ito simpleng kwaderno ng isang janitor. Ito ay isang nawawalang piraso ng kanyang sariling kasaysayan. Maupo kayo, sabi niya, iginigiit sa dalawang upuan sa harap ng kanyang mesa. Sa unang pagkakataon, hindi ito utos, kundi isang pakiusap. Umupo sila at sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina, magkasama nilang binuklat ang mga pahina. Hindi na lang ang mga diagram ang tiningnan ni Marco. Hinanap niya ang anumang bagay na makakapagpaliwanag. At nakita nila. Sa pagitan ng mga technical na guhit ng mga gears at fuel cells, may mga pahinang puno ng sulat kamay. Hindi ito mga kalkulasyon. Ito ay isang journal. Ang mga nakatagong sa loobin ni Daniel Santos. Ang unang entry na kanilang nabasa ay may petsang 20 taon na ang nakalipas. Ang sulat ay puno ng sigla at pag-asa. Nahanap na namin ni Enrique ang solusyon, isang self-regulating hydrogen cell. Ito na ang babago sa lahat. De Villa Santos Motors. Magandang pakinggan, hindi ba? Napasinghap si Elara, De Villa Santos Motors. Isang pangarap na hindi niya kailanman naririnig. Patuloy silang nagbasa. Ang mga sumunod na pahina ay puno ng mga tagumpay, mga gabing walang tulugan sa garahe, at ang malalim na pagkakaibigan ng dalawang lalaki. Ngunit habang lumilipas ang mga petsa, ang tono ay dahan-dahang nagbabago. Nagsimulang pumasok ang mga salita tulad ng pressure from investors, deadline, at compromise. Hanggang sa narating nila ang isang entry na nagsimula sa mga salitang, ang pinakamasamang araw. Binasa ito ni Marco ng malakas. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sumabog ang prototype. Isang maliit na sunog lang, pero sapat na para matakot ang lahat. Hindi ito kasalanan ng disenyo. Alam kong may nagsabote. May nakita akong bakas ng foreign chemical sa fuel line. Ngunit walang maniniwala sa akin. Si Enrique, natatatakot siya. Sabi niya, kung malaman ito ng mga investor, babagsak ang lahat. Hinding-hindi na sila magtitiwala sa amin. Huminto si Marco na palunok. Ang hangin sa silid ay naging mabigat. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa susunod na entry. Ang mga salita ay tila isinulat ng may mabigat na kamay. I have to take the fall. Iyon ang sinabi niya. Kailangan ng isang taong sisisihin. Enrique has a family, a company to protect. Ako? Wala akong pera, walang impluensya. Ako lang at ang aking kaalaman. Sinabi niya na babalikan niya ako, na aayusin niya ang lahat kapag humupa na ang gulo. Pumayag ako. Para sa kanya, para sa aming pangarap. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Elara ang kanyang mga hikbi. Isang tahimik na pag-iyak na dala ng 20 taon ng hindi pagkakaunawa. Kaya pala bigla silang nawalan ng lahat. Kaya pala namatay si Daniel na may bigat sa kanyang dibdib. Pakiramdam na siya'y isang kabiguan. Hindi siya kabiguan. Siya ay nagsakripisyo. Si Marco ay natigilan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na parang isang maskara ng gulat. Ang lalaking kilala niya bilang traidor ay isang bayani pala. At ang kanyang ama, ang alamat ay isang duwag. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang huling-huling entry.
Isinulat ilang linggo. Bago pumanaw si Daniel, ang sulat ay mahina na at nanginginig. Hindi na niya ako binalikan. Narinig ko sa balita na itutuloy na nila ang proyekto sa ilalim ng bagong pangalan, The Villa Prime. Ang pangalan ko, ang contribution ko, ay binura na parang hindi nangyari. Hindi ang pera ang masakit. Ang pagkakaibigan ang nawala, ang tiwala. I hope one day, Marco will know the truth. I hope he grows up to be a better man than his father. Binitawan ni Marco ang kwaderno. Dumulas ito mula sa kanyang mga kamay at nagsara sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagsara nito ay parang isang pinto ng bilangguan na isinara ng tuluyan. Ang buong buhay niya ay itinayo sa isang kasinungalingan. Ang galit niya sa mga santos, ang kanyang pagmamataas sa pangalan ng De Villa. Lahat ng iyon ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. At ang bigat ng kasalanan, hindi lang ng kanyang ama, kundi pati na rin ng sarili niya, ay dumagan sa kanya ng buong buo. Ang pagtrato niya kay Elara, ang mga salitang binitawan niya, ang kahihiyang idinulot niya sa anak ng taong nagligtas sa kanyang ama. Tumayo si Elara, pinunasan ng kanyang mga luha. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Tumingin siya kay Marco, hindi na bilang isang CEO, kundi bilang anak ng lalaking sumira sa buhay ng kanyang asawa. Kaya pala, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kaya pala ganito ang trato ninyo sa amin, dahil sa kasalanan ng ama mo. Hindi na niya hinintay ang sagot. Hinawakan niya ang kamay ni Leo. Halika na anak, umuwi na tayo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Iniiwan si Marco De Villa na mag-isa kasama ang mga multo ng nakaraan at ang basag na pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Daniel? Bulong niya sa larawan, ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Bakit mo tiniis lahat ng mag-isa? Ngayon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang mga gabing hindi ito makatulog. Ang biglaang pagkawala ng sigla sa mga mata nito. Ang pagtanggi nitong maghanap ng trabaho sa parehong industriya. Hindi ito dahil sa kabiguan. Ito ay dahil sa durog na puso. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang likod. Si Leo. Mama, galit ka po ba kay Sir Marco? Tanong ng bata. Ang boses ay puno ng pagkalito. Hindi naman po niya kasalanan yun, di ba? Kasalanan po yun ng tatay niya. Ang simpleng luhika ng kanyang anak ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Oo, hindi kasalanan ni Marco ang nangyari 20 taon na ang nakalipas. Ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Ang pamilyang De Villa, ang pangalan mismo, ay naging simbolo ng kanilang pagdurusa. At si Marco, sa kabila ng kanyang paghingi ng tawad kanina, ay parte pa rin ng pamilyang iyon. Hindi ako galit, anak. Pagsisinungaling niya. Pagod lang si Mama. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga pagsubok ni Marco na ayusin ang lahat. Una, isang mensahero ang naghatid ng isang sobre. Sa loob, isang tseke na may halagang napakalaki. Sapat na para bumili sila ng sariling bahay at hindi na mag-alala sa pera habang buhay. Sa tabi ng tseke, may isang maikling sulat. This is not a payment. This is a restitution for what my family owes yours. Marco. Pinunit ni Elara ang tseke sa gitna. Pagkatapos, isang tawag mula sa isang prestihiyosong pribadong paaralan, nag-aalok kay Leo ng full scholarship. Sagot lahat hanggang kolehiyo. Sa ilalim ng De Villa Foundation. Magalang siyang tumanggi. Gabi-gabi, may mga text message siyang natatanggap mula kay Marco. Elra, please let me help. I can't change the past, but I can make the future right for Leo. Just talk to me, please. Hindi siya nag-reply ni isa man. Ang bawat mensahe ay parang paglalagay ng asin sa sariwang sugat. Ang bawat alok ng tulong ay parang isang paalala sa utang
na hindi kailanman mababayaran. Paano mababayaran ng pera ang nawalang dangal ng kanyang asawa? Ang mga taon ng kanilang paghihirap? Isang hapon, habang naglalabas siya sa labas, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Lumabas si Marco, hindi nakapang-opisina, kundi nakasimpleng polo shirt at pantalon lang. Mukha siyang pagod at mas matanda ng ilang taon. Hindi siya lumapit sa gate. Tumayo lang siya sa kabilang kalsada. Nakatingin sa kanya. Isang tahimik na pakiusap. Nagmadaling pumasok si Elara sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Sumandal siya dito. Ang puso niya ay kumakaripas. Isang bahagi niya ang naawa sa lalaki. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay natatakot. Natatakot siyang kung papapasukin niya ito, papapasukin din niya ang lahat ng sakit na dala ng pangalan nito. "Umalis ka na," sabi niya sa pamamagitan ng nakasarang pinto. Ang boses niya ay nanginginig. "Hindi mabubura ng pera mo ang sakit na dinulot ninyo." Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa labas. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mga yabag na papalayo. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang kotse nitong umaalis. Pakiramdam niya ay dapat gumaan ang kanyang loob. Ngunit sa halip, isang kakaibang lungkot ang pumuno sa kanya. Ang katotohanang dapat sana'y magpapalaya sa kanila ang siyang nagtayo ng isang matibay na pader sa pagitan nilang dalawa. Ang nakaraan ay isang multo na hindi nila kayang takasan. Kinagabihan, habang tinutulungan niya si Leo sa kanyang takdang aralin, isang delivery man ang kumatok sa kanilang pinto. May dala itong isang simpleng puting sobre, walang pera sa loob. Ito ay isang formal na imbitasyon, nakalimbag sa mamahaling papel para sa official press launch ng De Villa Prime. Sa ilalim ng nakaprint na mga detalye, merong isang sulat kamay, ang pamilyar na sulat ni Marco. "Please come, I will make things right. For Daniel, for you." Hinawakan ni Elara ang imbitasyon. Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isip niya ay sumisigaw ng huwag. Dahil ito ay isang paanyaya pabalik sa mundo ng sakit. Ngunit ang puso niya, sa isang sulok na hindi niya maintindihan, ay bumubulong ng isang salita. Pag-asa. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga tao. Mga mamamahayag na may dalang kamera, mga maimpluwensyang blogger, mga investors na nakasuot ng mamahaling damit, at mga kilalang tao sa industriya ng sasakyan. Ang hangin ay puno ng bulungan ng pag-asa at pag-aalinlangan. Ito ang araw ng paghuhukom para sa De Villa Motors. Sa backstage, nakatayo si Marco De Villa sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang kurbata. Ngunit hindi ang kanyang refleksyon ang tinitingnan niya. Tinititigan niya ang isang lumang litrato na nakapatong sa kanyang mesa. Isang batang Enrique De Villa at isang batang Daniel Santos. Magkaakbay, nakangiti sa kamera. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga pangarap. "I will make this right, Pa," bulong ni Marco sa larawan ng kanyang ama. "I will be the better man." Isang staff ang kumatok. "Sir Marco, 5 minutes." Tumanggo si Marco at huminga ng malalim. Kinuha niya ang inihandang speech mula sa podium. Isang papel na puno ng corporate jargon at marketing promises na isinulat ng kanyang PR team. Tinitigan niya ito sandali. Pagkatapos, sa isang desididong kilos, ginusot niya ito at itinapon sa basurahan. Lalabas siya doon, hindi bilang isang CEO na nagbebenta ng kotse. Lalabas siya doon bilang isang anak na naghahanap ng katubusan. Nang tawagin ang kanyang pangalan, lumakad si Marco papunta sa entablado. Ang mga ilaw ng kamera ay sumalubong sa kanya. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa gilid ng kanyang paningin, hinanap niya ang pamilyar na mukha sa gitna ng daan-daang tao. Wala. Wala si Elara. Isang kirot ng pagkadismaya ang tumusok sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito hinayaang makita ng iba.
Lumapit siya sa mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malakas. Nandito tayong lahat ngayong gabi para saksihan ang paglulunsad ng isang sasakyan na pinaniniwalaan naming babago sa hinaharap ng transportasyon, ang Devila Prime. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa kanyang likuran, isang kurtina ang bumukas na nagpapakita ng makintab na prototype sa ilalim ng mga spotlight. Marami sa inyo ang alam ang mahabang at mahirap na daan na tinahak ng proyektong ito, pagpapatuloy niya. Sinimulan ito ng aking ama, si Enrique de Villa, ngunit ngayong gabi, narito ako para sabihin sa inyo ang isang katotohanan. Isang katotohanang matagal nang itinago. Ang bulungan sa ballroom ay biglang humina. Lahat ay nakikinig. Ang De Villa Prime ay hindi dapat ito ang pangalan. At ang aking ama, hindi siya nag-iisang lumikha nito. Isang kolektibong paghinga ang maririnig mula sa mga manonood. Mayroon siyang partner, isang matalik na kaibigan, isang henyo sa makina na ang pangalan ay Daniel Santos. Sa pagbanggit niya ng pangalan, isang pinto sa likod ng ballroom ang dahan-dahang bumukas. Si Elara, suot ang isang simpleng bestida, ay pumasok kasama si Leo. Tumayo lang sila doon, sa dilim, nakikinig. Nakita sila ni Marco. Ang kanilang presensya ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Dahil sa isang insidente maraming taon na ang nakalipas, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay hindi natitinag. At dahil sa isang maling desisyon, nadala ng takot, ang pangalan ni Daniel Santos ay nabura sa kasaysayan ng proyektong ito. Siya ang tumanggap ng sisi para sa isang pagkakamaling hindi niya ginawa para protektahan ang kumpanya at ang aking ama. Ang mga kamera ay hindi na nakatutok sa kotse. Lahat ay nakatutok kay Marco. Ang mga reporter ay mabilis na nagsusulat sa kanilang mga notepad. Ang teknolohiyang nasa puso ng sasakyang ito, ang makabagong fuel cell na nagpapaandar dito, ay disenyo ni Daniel Santos. At kamakailan lang, nang ang proyektong ito ay nasa bingit ng kabiguan, ang kanyang legado ang muling nagligtas dito. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay at itinuro ang likod ng ballroom. Nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na bayani ng gabing ito, ang nag-iisang tagapagmana ng henyo ni Daniel Santos, ang kanyang anak, si Leo Santos. Isang spotlight ang biglang tumutok sa kinaroroonan ni Elara at Leo. Lahat ng ulo ay lumingon. Si Elara ay napahawak sa braso ng kanyang anak, nagulat at nabigla. "Halika, Leo," sabi ni Marco mula sa entablado. Ang kanyang boses ay malambing. "Huwag kang matakot." Si Elara ay tumingin sa kanyang anak. Nakita niya ang pag-aalinlangan, ngunit nakita rin niya ang ningning ng pagmamalaki sa mga mata nito. Tumango siya. Dahan-dahang naglakad si Leo, palabas ng dilim at papasok sa liwanag. Umakyat siya sa entablado at tumayo sa tabi ni Marco. Inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa balikat ng bata. "Ang batang ito," sabi niya sa mikropono, "ang siyang nakahanap ng solusyon na hindi nakita ng aking mga inhinyero. Gamit ang kaalaman mula sa kwaderno ng kanyang ama, inayos niya ang aming $2 milyong na problema." Humarap si Marco sa lahat. Kaya simula ngayong gabi, bilang pagwawasto sa kasaysayan at pagbibigay pugay sa tunay na henyo, ang makinang ito ay hindi natatawaging De Villa Prime. Ito ay opisyal ng kikilalanin bilang The Santos De Villa Engine. Sa likod ng ballroom, bumagsak ang mga luha ni Elara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng sakit o hiya. Ito ay mga luha ng kaluwagan, ang katarungan. Ang pagmamalaki na bumuhos mula sa isang pusong matagal nang nagtitiis. Pagkatapos ng nakakabinging palakpakan, bumaba si Marco sa entablado. Hindi niya pinansin ang mga reporter na sumusugod sa kanya. Naglakad siya ng diretsyo,
Tinawid ang ballroom na puno ng tao. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Huminto siya sa harap ni Elara. Ang ingay ng paligid ay parang naglaho. Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagya ng marinig sa gitna ng kaguluhan. Ngunit para kay Elara, ito ang pinakamalinaw na tunog sa buong mundo. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi sumagot si Elara gamit ang mga salita. Tumango lang siya. Dinala siya ni Marco palayo sa magulong ballroom sa pamamagitan ng isang pinto sa gilid na papunta sa isang tahimik na pasilyo. Sa dulo ng pasilyo, may isa pang pinto. Binuksan niya ito at isang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanila. Nasa isang pribadong rooftop garden sila, isang sikretong santuwaryo sa ibabaw ng nagkikinangang syudad. Ang ingay mula sa baba ay parang isang malayong alon na lang. Ang tanging naririnig nila ay ang mahinang ihip ng hangin at ang sarili nilang paghinga. Sumandal si Elara sa rehas, pinagmamasdan ang walang katapusang mga ilaw sa ibaba. Ilang linggo lang ang nakalipas, isa lang siya sa mga hindi pinapansing tuldok sa syudad na yon. Ngayon, pakiramdam niya ay nakatayo siya sa tuktok ng mundo. Salamat, bulong niya. Hindi tumitingin kay Marco. Salamat sa ginawa mo para kay Daniel at para kay Leo. Wala yon, Elara? Sagot ni Marco. Tumayo ito sa tabi niya. May sapat na espasyo sa pagitan nila. Hindi ko binayaran ng isang utang. Itinama ko lang ang isang malaking pagkakamali. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. Nang una kitang makita, nung araw na yon sa pasilyo, pag-amin ni Marco, ang nakita ko lang ay ang pangalan mo, Santos. At lahat ng galit at sama ng loob na itinuro sa akin ng aking ama ay bumalik. Huminga siya ng malalim. Pero mali ako. Mali siya. Ang tatag ng loob mo, ang talino ng anak mo. Ipinakita niyo sa akin kung ano ang tunay na karangalan. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o itago ng isang makapangyarihang pangalan. Sa wakas ay lumingon si Elara sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang kahinaan sa kanyang mga mata. Wala na ang aroganteng CEO. Ang nasa harap niya ay isang lalaki lamang, pasan ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama. Galit ako sa iyo. Pag-amin ni Elara, ang kanyang boses ay mahina. Galit ako sa pamilya mo. Sa bawat araw na naghirap kami, iniisip ko kung naaalala pa ba kayo ng tatay mo, kung may konsensya ba siya. Pero kanina, ipinagpatuloy niya, habang nakatayo ka doon sa entablado, hindi ang anak ni Enrique de Villa ang nakita ko. Nakita ko ang isang taong handang isakripisyo ang sariling pride para sa katotohanan. At napagtanto ko na hindi patas kung hahayaan kong ang mga kasalanan ng ama ay maging kasalanan din ng anak. Dahan-dahan, humakbang si Marco palapit sa kanya. Ang espasyo sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Elara, hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang nakaraan. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Alam kong imposible yon. Ang hinihiling ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataong bumuo ng isang bagong hinaharap. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Isang hinaharap na kasama ka at kasama si Leo. Ang puso ni Elara ay biglang tumibok ng mabilis. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan niya at sa isang lihim na sulok ng kanyang puso, inaasahan niya. Natatakot ako, bulong niya. Ako rin, pag-amin ni Marco. Pero mas natatakot akong isipin ang isang hinaharap na wala ka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elara sa unang pagkakataon. Isang tunay, walang pader na ngiti. Marahil ay dapat pareho nating subukan. Sa mga salitang yon, parang isang malaking bigat ang nawala sa balikat nilang dalawa. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang kamay
at hinawakan ang kamay ni Elara. Ang balat niya ay mainit sa lamig ng gabi. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binawi. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak dito. So ibig sabihin po ba, magiging tatay ko na si Sir Marco? Isang boses ng bata ang bumasag sa kanilang sandali. Pareho silang napalingon, nagulat. Nakatayo sa may pinto si Leo, hawak ang isang plato ng cake. Ang mga mata niya ay malaki at puno ng kuryosidad. Nagkatinginan si Marco at Elara. Ang kanilang mga mukha ay namula. Isang tawa ang biglang kumawala kay Elara. Isang malaya at masayang tawa na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Sumunod na rin sa pagtawa si Marco. Ang sagot sa tanong ng bata ay hindi pa nila alam. Ngunit sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, sa ibabaw ng isang syudad na naging saksi sa kanilang sakit at pag-asa, isang bagay ang sigurado. Ito ang simula. Ang kanilang simula. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo si Elara sa harap ng isang salamin. Inaayos ang kanyang buhok. Hindi na ang luma at gasgas na salamin sa kanilang maliit na apartment ang kaharap niya. Ngayon, ito ay isang malaking salamin sa loob ng isang maluwag na kwarto. Sa labas ng bintana, hindi na maalikabok na eskinita ang tanawin, kundi isang hardin na puno ng mga bulaklak. Hindi pa rin siya sanay. Ma, handa ka na po. Napangiti si Elara nang makita ang refleksyon ni Leo sa salamin. Ang kanyang anak ay suot ang uniforme ng bago nitong paaralan, mukhang matalino at masaya. Ang anino ng pag-aalala na dati laging nasa mukha nito ay ganap ng naglaho. Oo, anak. Halika na, sabi niya, at sabay silang lumabas ng kwarto. Sa sala, naghihintay si Marco. Hawak ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang dati laging seryoso at nakakunot noong CEO ay mayroon na ngayong isang malambot na ngiti na laging nakalaan para sa kanila. Good morning! Bati niya. Iniabot ang isang tasa kay Elara. Ready for the big day? Tumango si Elara. Ang puso niya ay puno ng pinaghalong kaba at pagkasabik. Ngayon ang araw ng opisyal na paglulunsad ng Daniel Santos Foundation for Young Innovators, isang proyektong pinunduhan ng De Villa Motors na nakatuon sa pagtulong sa mga batang may angking talino sa siyensya at teknolohiya, lalo na ang mga nagmumula sa mahihirap na pamilya. Si Elara, na dati isang janitor, ay isa na ngayon sa mga board members ng foundation. Siya ang puso ng organisasyon. Tinitiyak na ang tulong ay makakarating sa mga tulad nila dati, mga taong may pangarap ngunit walang oportunidad. Habang pinapanood ni Marco si Leo na masayang naglalahad ng kanyang bagong invention, isang maliit na water filtration device na gawa sa recycled materials, sa harap ng mga unang scholars ng foundation, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ito ang tunay na legasya. Hindi ang mga kumikinang na kotse o ang matataas na gusali, kundi ang mga batang ito, ang kanilang mga pangarap na nabigyan ng pagkakataong lumipad. Naramdaman niya ang kamay ni Elara na humawak sa kanyang kamay. Napatingin siya dito. Ang babaeng dati laging nakayuko ay nakatayo na ngayon nang may kumpiyansa at dangal. Ang pag-ibig niya para dito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito basta pagmamahal, ito ay paghanga. Ipinagmamalaki ka ni Daniel, bulong ni Marco. Ngumiti si Elara. Ipinagmamalaki rin tayo ni Daniel. Pagkatapos ng event, habang dapit hapon, nagpunta silang 3 sa isang paborito nilang lugar. Isang tahimik na burol sa labas ng syudad kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Umupo sila sa damuhan. Si Leo ay abala sa pagpapalipad ng isang maliit na drone na siya mismo ang gumawa. Si Marco naman ay nakaakbay kay Elara. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang balikat. Tahimik nilang pinanood ang langit na maging kulay kahel at lila. Ang katahimikan ay komportable, puno ng lahat ng bagay na mahalaga. Naaalala mo ba noong una tayong nag-usap sa rooftop?
Tanong ni Elara. Paano ko makakalimutan yon? Sagot ni Marco. Gabi-gabi kong pinagdarasal na sana pumayag kang kausapin ako. Tumawa si Elara. Alam mo, ang akala ko noon, ang mga tulad mo ay nakatira sa ibang mundo, na hindi tayo pwedeng magsama. Nagkamali ka, sabi ni Marco. Hinigpitan ng kanyang yakap. Iisang mundo lang ang ginagalawan natin. Minsan lang, kailangan ng isang matapang na bata at ng isang lumang kwaderno para ipakita sa ating lahat kung gaano kaliit ang mundong yon. Tinawag nila si Leo na masayang tumakbo palapit at umupo sa pagitan nilang dalawa. Niyakap nilang pareho ang bata, isang pamilya. Hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpapatawad, pagtanggap at pag-ibig na sinubok ng panahon. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa kanluran at ang mga unang bituin ay nagsimulang kumislap sa kalangitan, si Marco ay bumulong sa tainga ni Elara. Ito na ang simula. Sumandal si Elara sa kanya. Ang puso ay payapa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ngumiti siya. Ang ating simula,